Happy Saturday, guys! And aalis kami ngayon. Bibili ng mga kailangan ng mga bata. Papagawa ako ng salamin ko. Ito outfit ng kambal. Say hi! Stripes day today eh. Alam nyo guys, akin yung damit. Tapos ngayon sa kanila na rin, yung kanilang mga long sleeves, akin yan. Ito yung dalawa, mag-ama, yung magkamuka. Si Kyle stripes din. Si Daddy naka-green. Ako ito naman yung outfit ko guys. Urong Daddy, di ako makita eh. Gusto ko tong dress na to. Oh. Nakatuwa lang. Medyo plunging, pero formal pa din. And, di halata ang mga baby bumps. Baby bump. Di halata ang chan dito. Tsaka, ang ganda ng dress. Yung bag ko, guys. Tapos may nakaharang dito, isang mama. Nakaharang sa view. From Shopee din to. 3 na yung ganitong damit. Ganun talaga. Sabi ko naman sa inyo, kung ano yung okay na damit sa akin, bibili ako ng iba't ibang colors. Aking mga girls. Yung batang may sugat sa tuhod. Ay, may sugat ka nga pala. Lagyan ng Band-Aid. We don't have a Band-Aid. We have. We bought na. We bought na. Hindi ko nakikwento sa inyo kung paano siya nagkasugat. Ayaw niya eh. Ayaw niya i-share yun. Share ko. Ayan. Alis na muna kami guys. Magda-lunch out kami. And madaming ganap today. Kailangan ko mag-grocery ng mga meat. Punta ko ng SNR. Papunta ako ng Dali. Papagawa ng salamin. Basta, madami. See you later. See you later. Say bye. Hi, bye. May batang happy. Bakit ka happy? Nabudol niya si Mami. Naka-hold up. Na-hold up. Nabudol niya si Mami. Pumunta lang kami ng Xiaomi. May batang nakabudol. Siya pa bibili ng cellphone. Ako nakabili. Ano sabihin mo? Thank you. Pakabait ka. Tingin ka na. So, ito yung nabudol ng batang magaling. Batang mabait sa kanyang mami. Unbox natin. Sa Xiaomi to, yung Redmi na 12C. Naka 2K off to guys, kaya naman napabili kami. Kasi si Kyle, yung phone niya, mana pa lang ngayon sa phone ko. And hindi na okay yung camera. Pag kailangan kasi sa school na mag-picture-picture. Kaya, yun, binilhan ko siya. Kaya sakto may magandang deal. This is the warranty policy. Tapos, yan lang yung ano niya. Pantusok. 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 Quick start. Safety. Warranty card. Masat anak. Charger. So, yung kinuha lang namin yung... Oh, may ano dito free oh. 32 lang to, no? 32 ba? 32 GB. 32 GB lang. Bibilan na lang namin siya ng memory card para sa additional na memory. Pinili niyang color is yung Pink. gray. Pink. Hot pink. Barbie! Lagay mo Ayan. yung plastic para ano. Pata mo muna. Ayan siya. Lagay yung plastic para ano. Ayan yung phone, guys. Tagal natin plastic na? Ako. Gusto niya siya eh. Maigi. Oh! Bagong-bago. Kung bagong-bago, sana hindi magkaroon ng gas-gasagan. Feel mo, para makita na mag-unbox ka dyan. Ayan. Sana, dapat lagyan ng pangalan yan pag di nagkapalit-palit ng charger. Buksan mo na. Pakita mo Wow, sa cute camera. naman. May cute, may ming-ming. Actually, hindi naman siya naming alam to. Pinagkita lang naman namin yung mga naman niya. Ilan ang camera to? 50 na, diba? 50. Ito yung Redmi na 12C. Ayan lang yung ibang makikita nyo. Pero specs wala dito. Unain ko nang i-haul to guys kasi kakainin na namin siya. Mamawala na to. Mawala ng bakas nito. So, ito yung members value na cheese rolls. 345 siya and 9 pieces na yung laman niya. Ito siya sa loob. 8 pieces lang. Kulang yung nabili natin. Kasi kinain na nito. Ayan, no. May batang nagbabasa dito. May binili kaming book para sa kanya kahapon. What's the book? Chloe and the Clay Shoppers. Ayan. Binili niya kahapon sa Fully Book. And nakakuha rin siya ng free ticket for the International Book Fair. Book fair at like MOA. Nagbe-breakfast na namin muna ngayon to. Hindi kami sure nagbe-breakfast pero natatakam kami sa itsura niya. Tsaka gusto ng mga bata tong cheese rolls eh. A blessed Sunday guys! And ayan na, tapos na akong mag-steam ng mga uniform ng mga bata. Yung blouse actually naka-steam na yan last week pa kasi nauna namin nakuha yan. Then, yung pants ni Kyle, yung dalawa din. Dalawa lang itong nasa babae. Yung dalawa, nasa closet niya naka-steam na rin siya.
So, ito lang yung in-steam ko ngayon. Yung 4 na polo niya, plus yung 2 more pants niya. And ito yung mga blouses nila Achi Shobe. And, ayan naman yung mga jumpers nila. 318, tapos ko nang gawin yung mga yan. Plus, ito. Yan ang ginawa ko kanina. Nag-steam ng clothes and then nag-cover ng mga books. Normal na pang-cover na lang binili ko. Wala akong nahanap nung adhesive na pang-cover sa National saka sa mga malalapit na school supply shop dito sa amin. Eh kung magsha-Shopee pa ako, matatagalan dumating. Kaya sabi ko, yan na lang. And ito, nasulatan ko na yung mga taas ng books nila kung anong subject yan. O baligtad, wag na kayong mag-complain. Ayoko nang baligtadin pa para mabasa ninyo. Ito yung kay Kyle, kulang pa siya ng mga books eh. Ito kay Kambal, may tagdadalawa pa rin nasa bag na nila. Yung mga una kong kinover. Yan ang lahat ng books nila. And bukas sabi ko, bilhin na yung kulang na books kapag may stock na sa school. May mga dumating akong Shopee. Actually, may isa na ako nabuksan. Yung dress ko din. Una kong binuksan yun kasi lalaban ko siya kasama ng mga long sleeves ni Daddy. Ito naman yung mga para kay Daddy naman. Nagagamitin niya sa office. Dalawa pa lang yung pairs na ini-steam ko today. Kasi yung tatlo, may pinila akong mga bagong polo sa kanya. And dilalabhan ko rin kasama nung dress na dumating ngayon. Tapos bukas ko na lang i-steam yan. So, ayan muna yung pin-repair ko kasama ng mga uniforms ng mga bata. Yan ang Sunday guys. Busy, nakakapagod. After namin maghapong nasa labas kahapon, ngayon naman, yung mga gawaing bahay naman na pag-prepare para sa mga kids. At para kay Daddy rin. And syempre, back to school na tayo. Yan naman ang routine natin ngayong Sunday. May pag-steam na ng uniforms. Ang gamit ko dito guys, yung Philips na steamer. Sa isang vlog ko napakita ko na yan. Tatry kong insert yung picture ng steamer ko. Ito ang itsura ng room guys. And ito yung dalawang bata. Say hi! Hi. Yan, si Kyle. At yung bago niyang phone. Busy-busy. Ha! Si Shobe. Nagtatapos na magbasa niyan. Si Achi nagsha-shower na. Si Daddy nag-work. Mamaya alis din kami. Kailangan namin pumunta ng palengke naman later para sa isang buong linggo na iluluto naman namin. Good morning guys! Happy Monday! Ito na yung mga bag ng mga bata. Naka-ready na. May towel pa na nakakalat dito. Malamang kay Bunso yan. Ito ngayon dito. Bumili kami ng lab gown kasi ng mga bata. Kailangan nila. Kulang pa nga ng isi. Ito pa rin yung mga books nila. Hindi pa daw kailangan dalhin lahat. Kung ano lang kailangan dalhin nila yung nasa bag nila ngayon. Punta na tayo sa kusina, guys. So, na itsura dito. Dami na, no? Iho-haul ko na yan. Wala lang akong time kahapon at may ginagawa rin akong trabaho. Ayan. Nagpunta rin kami ng SNR nga kahapon. Namili lang kami ng mga konting meat. Pati sa Dali. Bumili rin ako sa Dali. Pasensya na sa voice guys ha. Alam niyo na bagong gising. And ito naman dito sa aking kitchen. Kagabi dinner kami sa labas. Pero pag uwi, nagluto na ako. Nilungan ako ng mga bata. Yung niluto ko, adobo. Yan kung kailangan ko pa bang initin to. Mainit-init pa siya. Tapos ayun din yung rice. Pag uwi namin talaga, nagluto pa rin kami. Siyempre, kailangan may baon sila for today. Ayusin ko lang yung baon nila guys kasi maaga sila ngayon. And flag ceremony ngayon, Monday. Ito ang baon nila for Monday. Second week na ng school. Ito yung baonan nila. Home gallery to from Robinson Supermarket. And ito naman yung kay Daddy. Thermal bag lang. This one is 500 ko nabili yan sa Robinsons. 3 yung ganito nakalagay. Pero ngayon 2 lang lalagay ko. Ayan na yung adobo ng mga bata. Adobong may potato. And sinamahan ko na rin ng sitaw para may gulay. And ito namang naka-glass containers. Kay Daddy yan. Buti na lang nakaluto pa din kagabi. Kahit pagod na kami sa dami ng ganap namin ng linggo. Say good morning! Morning. Good morning! Ayan na sila in full uniform. Nakakatuwa. Ang ganda ng uniform nila, Kambal. Feel ko sila, bumalik sa kinder.
Kasi parang ganito rin yung uniform ninyo ng kinder, di ba? Yes. Ayan. And ready na sila. Tapos si daddy, ayun no. Tugatulog pa yata. Maghahatid na. Ayan, alis na sila. Punta na sila ng school, guys. And ready na kami. Ready na yung lahat ng kailangan nila. Bye! Ingat sa school for today. Good luck! Monday ulit! Isang linggo na naman! Good luck, kids! Ang tangkad nila ngayon. Parang mas matangkad yung girls sa akin kasi medyo may heels yung shoes nila eh. Ano ikaw, Barbie ulit? Sige, paano? Sige na. Bye-bye na. Malilate na kayo. Bye-bye. Bye. Ito na yung Barbie kong army. Yung bit-bit niya, oh. Meron ganyan sa harap, meron pa sa likod. Kasi yung phone niya, nilagyan niya dun sa harap. Tapos yan ang baunan. Ito na yung mga girls. Bigat ng bag. Konti palang dala niyan. Ready na? Yeah. O, go na. Bye-bye. Love you. Bye. Bye. 6:28 a.m. na, guys. Torture na ngayon sa master's bedroom. And wala pa akong plan magligpit. Hihiga muna ako. Pahinga muna ako. At talagang babawi muna ng konti. Onting-onting rest lang muna. Dahil medyo tagang kahapon, sobra yung pagod. Maya-maya na ako mag-iikot. Pero yung sa room nila, inayos ko na ng konti yung mga damit na hinubad nila. Makapaghihintay yung gawaing bahay, mahaba naman yung oras ko ngayong maghapon. Pahinga muna ang uunahin ko. Lunchtime na. Kain po tayo, guys. O ano yung baon nila. Hindi nang kakainin ko ngayong lunchtime. Let's eat, guys. Good evening, guys. Past 7 na. And ginagawa ko tong baked tuna sushi para sa baon nila bukas. Ito na yung rice. Kulang pa to yung para kay daddy. Kasi itong glass container sa to, wala na akong extra pa na ganitong size. Daddy yung dalawang mas malaki dito ng konti. So, hintayin ko yun. And andito yung rice ni daddy nakatabi. So, yung rice, normal na rice lang siya. Tapos, nilagyan ko yan ng vinegar, sugar, konting salt. Tapos, yung crushed na potato chips. Kasi wala akong furikake, kaya yung potato chips ang nilalagay ko. Kasi ito, lalagay ko na yung egg. And then, saka ko lalagay itong aking tuna crab sticks na mixture. Ang ingredients lang nito is canned tuna, crab sticks na himay-himay, cucumber na julienne, mas manipis, mas maganda talaga. Tapos, onion, and then mayo. Yun lang ang laman yan, guys. Assemble ko muna to. And later, pakita ko sa inyo anong next step naman. And itatap natin siya ulit ng more potato chips. Pag may furikake kayo, syempre furikake ang mas magandang ilagay. And nalagyan ko rin ito ng parsley. Pwede nyo rin itong i-drizzle ng mayo pa sa ibabaw. Pero yung mga bata, ayaw nila nang dinidrizzle ko pa ng mayo na eh. Lalo na si Shobe. Ayaw niya nun. Pwede rin ng sriracha. Yun ang inadagdag din ng iba kung pag gusto nyo ng maanghang. Ayan na guys, yung baked tuna sushi nila. 4 na containers yung nagawa ko. 3 para sa mga bata and 1 kay daddy. Bukas ko na to i-bake. Mabilis lang naman kasi yun. 12 minutes lang. Bake na to. So, bukas na lang. Para isang beses na lutuan na lang. Kaysa i-bake ko ngayon tapos initin ulit bukas. Sayang lang sa kuryente guys. Kailangan mag-fed. Ayan yung itsura niya sa gilid. Oh.
Diba? Konti lang yung rice. Mas marami talagang laman. And nakabili na rin kami ng seaweed. Tumas na rin sa Giyami para sa seaweed ng mga bata. And yung dinner naman pala namin ngayon guys, yung adobo pa rin. Good morning guys. It's 5:30 a.m. And alam niyo na, gisingan na ulit. Dahil may pasok ngayon. And ito yung tsura dito sa kitchen. Ang gulo na ngayon ng kitchen. Ang daming nakatambak sa kitchen ngayon. May mineral water kami kasi hindi pa kami di-deliver ng water. Ito, hindi ba ko taga to kagabi para kapag magpipicture ako ng food nila for today. Naka-ready na siya. Then dito naman, ito yung mga takip ng glass containers nila for ngayon. And seaweed. Nabili ako kay daddy kagabi ng seaweed. Wala yung tag si 16 na lalagyan. Yung tatluhan lang daw yung available. Tumunog kanina yung sa air fryer. Dapat ito ako mag-oven lang. Kaso dalawa lang yung kasha. Kaya I changed my mind. Lumipat ako sa malaking oven. Ito, dito, mga kailangan kong tanggalin. And, ayan, yung sa air fryer to, tinanggal ko na para malinis ko na rin siya. Ito yung lalagyan namin ng soap. Naubos na. Kaya tinanggalan natin sa ref. Kailangan ko nang gumawa ng papaya soap namin by weekend kasi ubos na siya. Ayan, din dito yung mga baunan ng mga bata kahapon. Ang mga dishes, mga bata gumawa niyan. Lahat yung dishes na yan. Si Hachi Shobe ang naghugas niyan kagabi. And ito na nga yung baked sushi nila. Nagpipreheat muna ako ng oven, guys. Itong Elba yung ginamit ko para kasya tong 4. So, ayan guys, magbe-bake muna ako. Pero, hindi pa niya nakuha yung temperature na gusto niya. Pero yung mga bata, check ko lang din muna. At baka hindi pa bumabangon. And here's our baon for today. Baked tuna sushi. Kanina, kumukulo-kulo pa yung cheese niyan. Eh, medyo nagdilipit ito sa kusina. Kaya, ayan, nag-subside na ng konti. Yung mga maliliit na containers, yun sa mga bata. And kay Shobe, yung walang drizzle ng mayo sa ibabaw. And this one kay Daddy. And syempre, dapat may seaweed na kasama, roasted seaweed. Kasi dyan ibabalot yung baked tuna sushi pag kinakain nila. Ayan guys, yum-yum. Si Bunso nga pagkalabas eh. Ang bango. Tapos pagkakita niya naman ito, ang sarap. Yun talaga ang foodie sa mga bata eh. Pero lahat sila malakas ng kumain, lalo na pag gusto nila yung food. Talaga nga namang mapapalaban sila ng kain. And kami naman, kailangan talaga yung pag-ipunan, yung pagiging monster nila sa pagkain. Ayan guys, more baon ideas for today. Today is Tuesday na nga pala. And ayan ang aming second baon for the week. Habang nagbe-bake pala kanina, nakapaglikpit na rin ako dito. O diba, nag-transform na kaagad. Kanina pagpakita ko sa inyo, ang dami nakakalat dito. Pero itong mga to, ito yung takip nung mga baunan nila. And ayan naman yung mga thermal bag. Actually, isa lang yung extra thermal bag para sa mga bata. In-order ko pa lang sa Shopee. Hopefully, dumating na ngayon today. So, itong na lang natira, medyo basa pa itong takip ng baunan nila. Kaya, iniwan ko pa rin dyan. Tapos, ito, may mga hugasin pa ako. Mamaya ko nagagawin yan pag alis nila. And ito na dito. Clear na ulit yung mga counter dito. And ito ring center island. Kaya na, diba, may mga tambak-tambak din. And then, itong dishwasher, sasalang ko na siguro to. May space pa sa gilid, pero sasalang ko na to. Okay na yan. Kasi puno na rin naman na siya. Morning. Good morning! Ayan, ready na ang kids to school. Eh, nasa baba na si Daddy. Dinala na yung... Ay, hindi dinala natin bag nyo today? No. Pero bumaba na si Daddy. Ayan, nalisa sila. Second day of school. And, go na. Para hindi kayo mali. Love you! Love ya. Get your bags. Ma. Saan? Enjoy your food today. Shobe bag. Magmas na ha. Nanay. Kaya ko na mag-bring nung... Sino magbe-bring nung bag na isa? I'll bring... wait, I have something else to bring. Huh? Madali mo pa rin yan? O, isa magdala nung, Si Achi. Si Achi na siguro yan, or si Kyle. Kung sino pwede magdala. Bye. Bye. You're carrying heavy things. Bye. Take care. Good luck to school today.
Ayan, umalis na yung mga bata. Ikot tayo saglit kung ano mga kailangan nating lipitin. So, ito sa sala, wala halos, no? Ang dali lang ang gagawin ko dyan. And ito, madali na lang to. Ayusin ko na to, tatanggalin ko na tong ibang mga gamit dito. Hindi na dapat nandyan ulit. Yun na lang, baon na ni Daddy nandito. Ayusin ko na rin to, mabilis na lang yan. Tanggalin ko lang tong pinagpicturean ko na board. Okay, back to vlogging tayo dito. Bigla ako napatakbo. Pansin niyo ba kanina? Apat pa yung seaweed dito nung pinakita ko. Naalala ko na hindi ko nalagyan ng seaweed yung baonan nila. Tinawagan ko sila. Nasara na nila yung kotse. Hindi ko dala yung phone. Tinatawag ko lang sila sa bintana. Dinala ko narinig. Tapos, tsaka kinuha yung phone ko. Nakalis na nga sila. Ngayon, umikot pa ulit sila para makuha lang yung seaweed. Ay, naku. Hindi makakain kasi ng mga bata yan na walang seaweed. Mas gusto nila talaga na may seaweed yan. Ay, lutang moments. Mommy moments. Parang pinakita ko na rin nung una, diba? Sa bagay nung una ko pinakita sa inyo. Nandito pa kasi yung baon nila. Nung inayos ko na sa bag, nakalimutan ko namang isama yung seaweed na nandyan naman na. Ay, relate na relate ba kayo sa mga lutang moments, mga namis? Ganyan talaga tayo. Hihinga tuloy ako. Kasi nagulat ako na naiwan nga nila. Bayan. What a Tuesday. Nagising tuloy ang diwa ko. And ayan na nga dito, guys. Naligpit na nga dito kanina. Ayan na. And yun na lang ayusin ko. And I'm done here sa kitchen. Ayan ang kitchen. And maayos na maayos naman na siya dito. Pero yun pa rin, sahig pa din. Sahig pa rin ang kailangan ko talaga ng maraming kasipagan. Kailangan magawa ko yan. Then, pasok tayo dito sa room ng mga bata. Ayan. Medyo magulor. Siyempre, may batang di nagsampay ng damit. Actually, mukhang lahat sila di nagsampay ng damit. Ayan, ang chaos dito. Not so bad. Madali lang naman to eh. Konting pick up lang. Pero sana mas madali to kung kaya nilang gawin. At kailangan, alam na nilang gawin to. Training na rin sa kanila yan. Na kaya nilang magligpit dapat ng mga areas nila. Malaki na sila eh. Teen na si Kambal and soon pati si Bunso. So, ayan guys, yung mga kailangan kong ligpitin ngayong araw naman dito. Konti lang to. Kayang-kaya yan. Ayan, yung itsura dito ng living area at saka ng kitchen from this view. Pasok tayo ng master's bedroom. Bukas pa yung aircon. Hindi pa kami nagpapatay ng aircon. Para naman pagkatapos ko gumawa ng umaga doon sa kitchen. Ayan, makapagpalamig ng konti. Yan ang kaguluhan. And dito, ayan pa yung mga parcel ko. Hindi ko na naasikasong buksan yan kahapon. Ngayon na lang. Sobrang busy kasi kahapon. Nag-edit din ako ng vlog after kong gumawa sa bahay. Nag-edit naman ako ng vlog. Hindi ko na kayo naikot eh after nung makapagligpit ako. So, ayan guys. Mag-iikot muna ako. Magliligpit na ako. Magkisimula na ako maglinis ng bahay. Hindi ko pala na-mention na yung laundry. Hindi ko nagawa kahapon. Talagang wala akong time para gawin pa yun. Time check. It's 7:46 a.m. And nakaligpit na ako ng buong bahay, guys. Pero hindi pa rin ako nakapag-vacuum. Ito na ang itsura ng ating master's bedroom. Ganun pa rin, hindi pa nagpapalit ng color scheme dito. Maayos na ulit dito, compare kanina. Pero, ayun. Nasa gilid naman itong aking laundry. Kailangan ko nang gawin muna to. Plus, dito, ayan, yung mga polo ni Daddy na kailangan kong steam din today. Kasi para sa Wednesday to Friday niyang damit naman yan. Nakapaglikpit-likpit na rin ako dito sa room. Pero, hindi ko nalikpit itong area ni Daddy masyado. Konti pa lang yung nalilikpit ko dito. Ayan, sobrang gulo din, no? Ang dami na naman kung ano-anong wala sa pwesto or hindi naka-organize ng maayos. Mamaya ko na gagawin yan. Kailangan talaga unahin ko muna to na malabhan. Kasi nandito pa pala yung PE shirt ni Bunso nung Friday and bukas PE nila. Kaya yan ang priority muna. At mamaya ko na rin kayo iikot sa bahay kapag nakapagsalang muna ako ng first batch ng laundry. Tapos na akong mag-sort ng laundry guys. Kaya ikot ko muna kaya dito sa bahay.
Nasalang ko na yung first batch ng laundry ko, yung light colored clothes. May 2 batches pa akong gagawin. Yung dark colored clothes naman. 2 yung gagawin kong batch kasi medyo madami na yung damit. Mabilis din na naman ako nag-declutter dito sa bahay. Maaga rin ako nakatapos. Pero ramdam ko rin na pagod na ako. Siguro from weekend talaga ng mga pinaggagawa namin, nakakapagod sobra, hindi pa nakakabawi. And while resting, gagawin ko naman yung pagpo-fold ng clothes. Yan ang chillax time ko eh. May napapansin ba kayo dito? Wala nang laman, no, yung table. Tinanggal ko na yung mga laman para naman mas maging maaliwalas tignan dito. Napakita ko na sa inyo yung kitchen kanina pero gusto kong pakita ulit kasi ayan, mas wala na talagang laman. Yung mga counters, malinis na. Kasi naayos ko na lahat dito except na hindi ko pa nahuhugasan itong mga nasa sink. And nasalang ko na rin yung dishwasher. Ayan, 1 hour and 50 minutes na lang. Matatapos na rin siya. Ito na rin dito sa area na to. Maayos na maayos na. Diyan pa yung lunchbox ni Daddy. Kasi, nandito pa si Daddy. Nagsha-shower pa lang siya. Ito naman, lutuwa akong tignan dito. Kasi, ang dami na talaga ng mga groceries. Pero, syempre, gusto ko na rin ayusin yan. Ayan, pati yung mga upuan. Hindi na pinatawad. Kasi diyan ko lang pinapatong na lahat. Ito na yung saluhan ng mga groceries na iniipon namin, yung mga dumarating sa mga ino-order namin. And may tira pang isang cheese rolls, kakainin ko na yan mamaya. Parang nagugutom na rin nga ako eh. Yung itlog, may bawas na nga rin dito. First day of mens ko rin ngayon, kaya parang medyo mabigat yung pakiramdam. Pero nakakagawa pa rin naman dito sa bahay. Kahit naman mabigat ang pakiramdam natin, hindi natin kakalimutan ang mga duties natin bilang nanay at homemaker. And ito na nga yung laundry ko. Ayan, may 2 basket pa na kailangan ko rin isalang. And ngayon may nakasalang na yung aking light colored clothes. Kakasalang ko lang yan halos. Punta na rin tayo sa kids room. Ayan na ang kids room. Maayos na ulit. Ayun na yung mga damit nila sa sulok. Sana matandaan nila na dapat talaga dyan nila nilalagay yung mga damit nila, hinahang nila, at pati yung sleepers. And inayos ko na rin yung daybed. Sin-straighten up ko ng konti. And ito ang pagmamalaki ko today. Inangat ko na ulit yung wall art. Sana naman tumagal siya dyan. Clear na rin tong table. Wala nang laman na hindi naman nagbebelong dyan sa table na yan. Inayos ko rin yung mga desk nila. Inorganize ko yung mga gamit nila. Ayan guys, yung room ng mga bata. Nakaka-happy ng tignan. Maayos na lahat. Wala na rin yung iniiwasan kong wall art na ayaw magstay dyan sa pwesto niya. Malinis na ulit ngayon hanggang mamaya pagdating ng mga bata, makakalata na naman ulit to. Pero ganun talaga pag may mga bata sa bahay. Laging may aayusin araw-araw met maya basta nandyan sila. And sa ngayon, kahit nakapagod, gusto kong enjoyin yun na alam ko nandito pa yung mga anak ko. So ayan na guys ang ating morning rounds. Akala mo doktor lang yun, nag-ikot sa mga pasyente. Pero tincheck lang pala yung bahay, pinapakita ang mga nagawa na. Balik master's bedroom muna ako para makapagtiklop naman ng mga laundry. Ito guys yung dress na sinabi ko sa inyo na khaki. From Shopee din siya. Diba kapareho lang siya nung pinakita ko sa inyo olive green last time na magsundo ako ng mga bata. Kinartner ko lang siya dito sa aking Nike na shoes. And syempre, ayan, white bag always. Favorite ko talaga mag-white. Mag-white na shoes, mag-white na bag. Pero ang hirap nga lang i-maintain ng mga yan. Super linis always. Yan na yung ating outfit. Pang-5 dress ko na yung ganito. Nakakatuwa tong damit na to. Ang cute lang niya. Medyo bata yung itsura. At the same time, napaka-comfortable. Malamig sa katawan. Mas scary niyang itago yung mga dapat kong tinatago. Na-steam ko na nga rin pala yung polo ni Daddy. Lunchtime na. Pero hindi pa ako nag-lunch. Actually, 1:39 na. Siya yung steamer ko, guys. Philips. Hindi ko alam kung anong model na to. Tingnan ko kung hahanap ko pa kung anong model yan. Tumataas yan ha. Nakababa lang ngayon siya sobra. And yung gloves, yan yung kitchen gloves. Pero may kasama rin niyang gloves pa. Ayan no. Kaso manipis lang siya. Kaya pinalitan ko na mas makapal. Kasi yung mga bata pa sila nagsisteam para mas protected yung mga kamay nila. Kasi last time si Achi napaso na eh. Nakasalang na yung second batch ko ng laundry in color. Napagsama ko pala siya. So, 2 batch lang yung gagawin kong laba ngayon. And ito naman yung aking tiklupin. Tapos na ako sa laundry, guys. Ayan na siya lahat.
2 batches of laundry lang yung ginawa ko kasi nagkasya naman yung decolor. Malaki naman kasi yung washing machine ko. 14 kg ang kaya no, ng capacity niya. And ayan na lahat yung nilabhan ko. Sampay na sila. Kita nyo naman yung suot ni Daddy kahapon lang. Nandito na rin siya kaagad. Ito yun. Tapos yung dress ko ng weekend. Yung uniform ng mga bata kahapon. Nandito na rin. Nilabhan ko na siya. Ang hinahabol ko talagang malabhan yung PE uniform nga na ginamit last Friday kasi PE nila ulit bukas. Ayan guys, hindi pa rin ako nakapagpahinga talaga ng maayos and hindi pa rin ako nagda-lunch. Hindi pa rin ako nagugutom o tinatamad akong kumain mag-isa. Pero nag-breakfast ako ng bread kanina. Titignan ko kung kakain ako. Pero nakakatuwa, ang dami ko na na-accomplish today. Happy Wednesday guys! And ito ang ating lunch for today. Creamy pesto yung ginawa ko. Tuna pesto siya. And ayan lang yung portioning nila. Actually, sabi ko, lalagyan ko ba ng bread? Kaso ayaw na ng mga bata ng bread. Dapat ipagtotoast ko sila. And then, mamaya, check ko rin kay Daddy kung gusto niyang dagdagan ko ba ng tonkatsu naman yung kanya. Tulog pa kasi si Daddy, pero gigisingin na rin namin siya kasi time na para ihatid na yung mga bata sa school. One more baon for tomorrow and we're done for the week na ulit, guys. Morning and happy Wednesday. Ba't makeup ka pa? Because I have much is Ayan. Si Kyle naka-P-uniform and yung dalawa naka-regular uniform. And alis na sila guys para hindi sila malate. Say bye! Bye. Sige na, pick up your bags. Hindi ba takot yung political talaga? Oo, bakit? Masyado maluwag? Ang baba nung pants niya eh. Ang baba nga nung pants niya kasi. Sabi ko siya nga ang nagbababa ng pants. Taas mo yung pants mo konti. Tulungan mo na lang, mahal. What? What do you need? Ay, yung water bottle nyo. Daddy, pinaghirapan. Nakatupi na yung sa paa niya Hindi eh. talaga dapat eh. Oh, andito siya eh. Oh, tas, ay, ayos mo lang. Alam mo naman yan eh. Sobrang taas naman. Hindi, tama lang. Andito pa nga yung belly button niya eh. Oh. Oh, okay. Parang sobrang taas naman eh. Water bottle. Nakuha niyo na yung water bottle nyo? Yeah. May snacks na kayo? Yeah. Ikaw, Kyle, water bottle. Wala pa. Cellphones. Yeah. Yes. I-turn on na ang data, ha? Bye. Love you. Bye. I Bye. love you. Si Kyle pa, uy. Oy, oy. Wala na na-forget, bunso. Yeah. Kung wala akong baon, masaya. Chocolate. Don't forget to ask Daddy. Baon. Ando na, kay Achi. Okay. Don't forget, Dano, ha? Hindi. Tricycle fare. Okay, bye. 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 Love you. Love you. Good luck. Bye. Di, sinara yung pinto. And ito na nga, nag-air fry ako ng tonkatsu. Kasi gusto ni Daddy, may additional na tonkatsu. So, nag-air fry ako ng 3 tonkatsu. And, ayan ang baon ni Daddy. Yung mga kids nasa school na ngayon, nahatid na ni Daddy. Time check, it's 7:15 a.m. And nakapagligpit na ako ng bahay, guys, except yung master's bedroom. And quick na ikot na lang tayo sa bahay ngayon. Ito na yung itsura ng sala. Clear pa rin yung aming table tennis, table. And na-straighten up ko na yung mga pillows and yung blanket dito. Ito naman ang itsura dito sa kusina. Malinis na yung mga counters. And na-wash na yung lahat ng dishes. Nakalimutan ko palang i-mention na ngayong umaga lang ako nagluto ng mga babaunin nila. Ito yung dining area. Hopefully bukas, ma-vlog ko na talaga to. Ma-haul ko na. Ito naman ang kids room, guys. Na-straighten up ko na rin yung daybed ulit. Naayos ko na yung kanilang mga desk. Siyempre, nagkalat-kalat ulit ng konti yung mga libro nila. And yung wall art ko, wow, going strong pa rin dyan sa ibabaw. Mabilis sa pagliligpit lang ang mga ginawa ko. And siguro sasanay na rin ako kung ano yung mga dapat na ayusin ko dito sa bahay every single day. And hindi naman taga ganun kagulo yung mga iniiwan ng bata palagi. Madalas naman itong mga damit lang naiiwan, tsaka itong mga tsinelas di nakaayos. Plus itong daybed, lagi itong magulo. And itong desk nila, yung mga organizers na yan, plus yung mga books nila, laging ang gulo ng pagkakasalansan. Ayan guys, yung bahay ngayong Thursday. Tingin ko I'm getting good at this. Sasanay na ako sa schedule namin ngayon, sa aming daily routine. Ngayong back to school na naman yung mga kids. Last na, ayusin ko na lang yung master's bedroom. Di pa ako nakapasok ng master's bedroom. Mamaya na ulit, guys.
And magkasalang din pala ako ng mga towels today. Sabi ko magpapahinga muna ako bago ko magligpit ng master's bedroom. Kaso ako yung tipong hindi rin makapagpahinga pa nakikita ko na magulo pa yung paligid ko. Kaya para mas maayos yung pahinga ko, niligpit ko na rin kaagad tong master's bedroom. Yung pahinga sa akin guys, meaning nakaupo ako, pero either nag-i-edit ako or nagpo-fold ako ng laundry. Nanonood din naman ako ng TV in between or patingin-tingin sa TV para lang may sound sa paligid. Pero madalas talaga yung upo ko, yung pahinga ko, yun yung time na nag-edit din ako ng vlogs or nagliligpit nga ako ng laundry. O kaya naman nag-check ako ng mga kailangan kong ilista, mga kailangan kong gawin, naglilista ako ng mga ganyan para wala akong nakakalimutan. Ayan guys, pahinga muna talaga ako. See you later! Pauwi na yung mga bata guys, kaya nag-prepare ako ng merienda. Ilang araw na nilang re-request to, lalo na si Kyle, kasi gumawa ako nito na nakaraan, pinatikim ko sa kanila, and nagustuhan naman nila. Tikoy to, na may cheese inside, binalot ko lang siya, and i-air fry ko lang to saglit. Ayun, in-arrange ko na siya dito sa basket para may salang ko na. Sana hindi siya magputukan. Last time nagputukan kasi, lumabas yung mga laman. Siguro sobrang lakas nung temperature ko, sobrang taas. Ito na yung air-fried tikoy na may cheese. Ay, naghiwa ako ng isa. Sobrang init pa. Grabe, tumutulo yung tikoy. And, ni-stop ko na nga siya sa air fryer. Pumuputok na yung wrapper. Siguro kasi nilakasan ko na naman. Hindi na naman ako nakapaghintay na mag-brown siya ng mas tama lang. Ayun, makita nyo, oh. May mga lumalabas na dun sa gilid. Let's eat, guys! Happy Thursday, guys! Ito na ang last baon serye natin for this week. Kasi 4 days lang ang kanilang face-to-face class. So, for today, fried rice with spinach yung ginawa ko and then luncheon meat. Sa glass containers ko nilagay yung mga food nila. And ngayon, dumating na in-order ko sa Shopee na thermal bag. So, may kanya-kanyang thermal bag na yung mga bata. May tira pa kaming fried rice para mamayang dinner. And yung laman pala ng fried rice is mixed veggies, may egg, and then, ayun na nga, may spinach. So, sinagyan ko rin siya ng konting oyster sauce. Successful week na naman, guys. Nakabuo tayo ng baon ng mga bata for this week. Until next week na baon serye natin. Ito pala yung lunch bag na nabili ko sa Shopee. Thermal bag siya, tapos parang may pocket dito. Actually, luwag na nung ano nila yung lunchbox nila dito. Ayan. Ganyan siya kalaki. Pero ako lang nabili yan, parang 39 nga lang yata ang isa. Tapos nakuha pa to sa Shopee Live, kaya naman mas naging mura siya. Happy Thursday, guys! Ito na yung mga bata today. Ma, say hi, good morning. Good morning. And say bye na din. Naka-PE ngayon sila kambal dahil PE nila today and last day nga nila sa school ngayon. Alis na sila. May tuwang-tuwang bata, last day of school na. Kahapon, stress na stress yan. Tungkol sa gagawin nila sa school. Oh no, I remember that. Sige na, magligpit na at si Daddy yata na sa baba na rin. Your lunch bag, ha? Ayan, may kanya-kanya na silang lunch bag. Kahit anong, di ba? Kahit alin. Kasi kahapon daw, si Cal, di niya agad nakuha yung food niya sa kambal. Late tuloy siya nakakain. Kasi naman, di kinuha ka agad. Bago pumunta ng room. Bye! Take care! Good luck Bye. I love today. Good luck today. Have a good you. I'm gonna time. eat lunch, so have a good day. Please turn on all your Data. data. Hello, when I go to the car. Bye! Love ya! Nakalis na sila. Kapasok na yung mga bata. And here's the aftermath of the kitchen. Pinlagay ko na yung baon na ni Daddy dito. And ayan na yung mga pinagawan ko. Actually, marami kaninang dishes na kailangang ilagay sa mga pwesto nila. Pero inayos ka na yon habang nagluluto ako. And ito nga yung tsura ng kitchen. Yan yung mga kailangan kong ligpitin lang naman. Tapos, yung mga hugasin. Ito lang, chopping board. At saka yun lang, yung ginamit ko ngayon sa pagluluto. Dito naman sa sala, halos wala nang liligpitin. And nakita nyo ba yung sa dining area, yung mirror, may nagkukulang na isa. Nalaglag yung isa kagabi, pero buti na lang, palaglag pa lang siya, then napansin ni Daddy, hindi siya nalaglag sa sahig. As in, patuklap pa lang siya, and then nakuha niya. Sa sobrang init siguro ngayon, nawala yung dikit. Yan, ito yung salamin na natanggal. Tingnan nyo kung gaano kadaming tape nasa likod niya, yung double-sided na kasama talaga nung binili namin tong mirror na to. And ayun yung liquid na nail.
Buti na lang talaga, pabagsak pa lang siya, nakita na kaagad ni Daddy. Ito dito sa room ng mga bata. Ayan, mukhang disaster siya, no? Same pa din, yung mga damit, hindi pa rin naisampay ng mga bata. Hindi ko alam ba't ito nilagay yung uniform. Mga madumi na to kahapon to na ginamit nila. Hindi ko alam bakit nila sinabit dyan instead na ilagay sa laundry area. Ganun pa rin yung mga desk. Medyo kailangan lang isalansan ng maayos yung mga books. Few minutes na pick up lang naman to and tapos kaagad ligpitin tong mga to. And ito ang itsura sa master's bedroom, guys. Ayan. Yan ang chaos dito. Grabe. Dito talagang pinakamagulo. Kasi nga, dahil dito natutulog yung mga bata kasama namin sa kwarto. Actually, pinapalipat na namin sila dun sa room nila. Dun sa study room, doon na sila mag-room ngayon kasi sira pa rin naman yung isang kwarto. Pero ayaw nila. Kahit pinatry namin ng weekend, mas gusto nila matulog dito. Siguro nasanay sila na magkakasama kami. Simula nung tumira kami sa Mandaluyong ulit. Ito yung forever kong katabi si Bunso. Dati dito rin siya sa pwesto ng mga bata nila Kambal. Pero ngayon mas gusto niya dyan sa gilid ko. Tapos nagbabasa siya dyan sa gilid ko. Kasama ko nagbabasa yan tuwing gabi. Ito naman yung damit ni Daddy. Yan yung gagamitin niya for today. Diyan ko nilalagay. Ayaw na sa loob ng bathroom. Diyan ko daw ilagay. Kasi dito siya nagbibihis na. Since wala naman yung mga bata, pumapasok na ng maaga. Time check. It's 8:01 a.m. Tatapos ko lang magligpit ng buong bahay, guys. Kasi nag-vacuum din ako ng buong bahay. Kaya natagalan ako ngayon. But sobrang happy kasi ilang araw ko nang iniiwasang mag-vacuum ng bahay. Nagpa-vacuum naman kami, no, sa mga areas na ginagamit namin everyday. Pero iba pa rin kasi yung isang buong bahay yung iba-vacuum ko nang alam kong ako yung gagawa and alam kong malilinis lahat. Kaya naman today is the day. Kanina sinimulan ko lang sa kusina and nagtuloy-tuloy na. Hindi ko na siya na-vlog kasi gusto kong matapos lang siya kaagad. Gusto kong samantalahin na habang andun pa yung momentum ko, yung gusto kong maglinis ng bahay ng tuloy-tuloy lang. Pinakahuling natapos ko itong master's bedroom. Akala ko nga hindi ko na siya magagawa. Papahinga muna ako bago ko gawin to. Kaso mas nangibabaw yung tapusin ko na para wala na akong babalikan at mas tuloy-tuloy na yung pahinga ko. Punta na tayo ng sala, guys. And ayan na siya. Nakita nyo naman kanina, wala man tagang halos i-declutter dito. Dahil halos maayos naman talaga dito kanina yung mga pillows kasi nalikpit ko rin kagabi and na-straighten up ko na. Wala namang tumambay na mga bata kagabi na, kaya ayan, nakit na siyang malinis. And ang sobrang proud ako sa sarili ko at happy ako kasi wala na ako nakikitang buhok sa sahig namin. Madalas kasi talaga, ang hilig ko mag-procrastinate, yung feeling ko ang tagal-tagal kong gagawin yung isang bagay. Pero panasimulan ko naman, saglit ko lang palang tatapusin yun. And isa yun sa mga iniiwasan ko, yung pag-vacuum ng sahig, na feeling ko ang tagal, pero saglit lang pala, tapos ayan yung itsura niya, kapag nakita mo naman, sobrang satisfying. Ito namang mga groceries namin, ito pa, yung talagang iniiwasan ko ngayon, pero nababawasan na nga siya, and okay lang naman sa akin, kasi hindi ko siya kailangang madaliin talaga na mahol. Bahala na ako mabawasan ng mga bata, okay na sa akin yun. Pero gagawin ko na yan mamaya or bukas. And dito lahat nagsimula yung kasibagan ko para mag-vacuum. Nagluto nga kasi ako kanina and marami akong nalaglag sa sahig, kaya sabi ko kailangan ko talagang linisin yung sahig dito. And buti na lang, hindi lang sahig dito ang nalinis ko. Buong bahay, guys. As in, lahat ng rooms, even yung sirang room, na-vacuum ko na siya, kaya naman sobrang happy talaga ako. Wala na rin laman yung sink. Eto na yung lahat ng mga ginamit ko kanina. Nakakatuwa ng tignan yung sahig dito. Wala ka na makikita kung ano-ano, alikabok, buhok, mga kung ano-anong nalalaglag na pagkain siguro. And itong area na to, so far nakikip na namin siyang walang laman. Kanina pinatong lang yung salamin dito, pero tinanggal ko na ulit siya. And si Bunso nga, nagyayaya na siya na maglaro kami. Kaso kahapon, sobrang pagod na rin ako. Sabi ko, susunod na araw na lang. And itong kids room, na dito rin talaga nangyayari lahat ng chaos pag umaga. Ayan naman na siya ulit. Mabilis nang ayusin to. And as always, yung mga damit nila, slippers nila, itong daybed. Yan naman ang laging nagka-catch ng mga gulo dito. Dito laging nagaganap yung mga kaguluhan kapag nagbibihis sila or nagsastudy sila dito or kung ano mga ginagawa nila or tumatambay sila dito. Yung mga bata naman, naasahan naman sila sa bahay. Actually, kahapon nga, sila nagsaing.
And then, si Achi rin yung nagluto ng noodles para sa dinner namin. Si Kyle naman, siya nag-set up ng table. Kaya give and take lang naman. Kaya yung mga bagay na di nila kayang tapusin ng umaga, ako na bahala dun. Dahil syempre, alam ko yung umaga, nagmamadali na sila and ang focus nila is mag-ayos para makapasok na ng school. That's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. God bless! Bye!